Magandang araw po sa lahat. Muli po, ako ay magbabahagi ng mensahe ng Diyos. May kinalaman po ito sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus o yung second coming at yung rapture na sinasabi. Ang pamagat po nito ay buhay na walang hanggan. Paano po natin ilalarawan ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay biyaya na kaligtasan na matatanggap natin kung tayo ay sasampalataya kay Jesucristo, ang Mesaya o tagapagligtas. Siya ay anak ng Diyos na namatay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para magkaroon tayo ng kaligtasan at kung tayo ay sasampalataya na may pagsisisi sa ating mga kasalanan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Ito ang tanda na tayo ay sa Diyos at ito ang katiyakan ng ating kaligtasan pagdating ng araw. Sa Biblia, mababasa natin ang talinghaga at paghalintulad na may kinalaman sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa Juan chapter 6 verse 27, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay buhay na walang hanggan. Ang anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito dahil siyang binigyan ng Diyos Ama ng kapangyarihan magbigay nito. Sinabi naman ni Jesus ang katagang ito nang magturo siya sa sinagoga. Sa 1 chapter 6 verse 58, Ako ang tunay na tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, hindi po mamamatay. Kung unawain po natin at maintindihan natin yung sinasabi ni Jesus na huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira. Bilang isa pong mananampalataya, sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus na huwag lang tayo maghangad ng kaligtasan na may kamatayan ng ating katawan, kundi kaligtasan na walang kamatayan ng ating katawan. Ang Panginoong Hesus ang binigyan ng kapangyarihan na magbigay nito. Dahil kung babasahin natin yung unang Korinto chapter 15 verse 50 to 57, pati yung Pilipos chapter 3 verse 20 to 21, unang Tesalonica chapter 4 verse 16 to 17, ito po yung may mga kinalaman sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang unang Korinto. Ito po yung sinasabi. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan natin na nabubulok at namamatay
ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung itutuloy natin, kaya nga mga minamahal, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya, magpakasipag kayo at sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Ito po yung sa unang Korinto. Yung sa Pilipos, basahin din natin. Chapter 3, verse 20-21. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina nating katawan. Katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Yan, sa pagbabalik ko lang Panginoon yan. Makasama tayo sa kaluwatian ng kanyang pangalan, sa pakikisa natin dahil sa pananampalataya natin. Dahil ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu na siyang tanda na tayo ay sa Diyos at katiyakan ng ating kaligtasan pagdating ng araw. Sa Efeso chapter 4 verse 13, nababasa niyo po yun. At yung unang Thessalonica chapter 4 verse 16-17. Pagkatapos ang mga buhay pa sa araw na iyon ay kasamang nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ay mali pala. Sa yung 16. Ayun. Ulit. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Marinig ang pagtawag ng pulong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Yun po yung kabuuan ng chapter ng Thessalonica. Kaya magkaroon po tayo ng pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na tayo po ay makasama sa kaluwatian ng kanyang pangalan na magpakailanman. Yung mana naman na sinabi ni Jesus, kung unawain natin ito yung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises, na ibinigay naman sa mga ninuno natin, at yung tinapay na mula sa langit ay ito yung kagandahang loob na biyaya ng katotohanan na matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Hesukristo. Kahit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa atin, marami sa atin ang hindi kayang sumunod dito. Kaya marami sa atin ang hinatulan ng kamatayan dahil sa pagkakasala. Pero ibinigay sa atin ang biyaya na nakapagbibigay ng kaligtasan dahil sa pananampalataya natin kay Jesus,
Dahil dito ituturing tayong matuwid ng Diyos. Ipagkakalob sa atin ng biyaya na buhay na walang hanggan. Yung mana at yung tunay na tinapay ay parehong mula sa langit. At yung kautusan na ibinigay kay Moises at yung biyaya na ibinigay sa pamamagitan ni Jesus ay parehong nagmula sa Diyos. Sa Juan chapter 1 verse 17, mababasa niyo po yan. Dahil ang binabanggit ni Jesus na pagkaing hindi nasisira at yung tinapay mula sa langit, ang tinutukoy dito ni Jesus ay ang banal na espiritu. Dahil kung may pamumuhay natin ang bunga ng banal na espiritu na siyang buod ng buong kasulatan ng Biblia, ay isang mahalagang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil matatanggap natin ang biyaya na kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya na may pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Hesus. Dahil sa pagdating ng tamang panahon, kung tayo po ay mamatay, may kasiguraduhan po tayo na muli tayong mabubuhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. At kung tayo naman po ay buhay pa sa panahon na bumalik ang Panginoong Hesus o yung second coming, tayo dapat ay namumuhay sa matuwid. Tayo ay dapat namumuhay ng matuwid, tapat at walang kapintasan sa kanyang paningin, na hindi tayo nagkakasala o sumusaway sa kanya na nagdudulot sa atin na tayo ay maging makasalanan. Dahil ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay hindi para tayo ay tubusin muli o akuing muli ang ating mga kasalanan, kundi upang tayo ay iligtas o ang mga taong naghihintay sa Kanya. Sa Hebreo chapter 9 verse 28 po yun. Kung basahin po natin. Ito po yung sinasabi. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Yun po, babalik ang Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya kung nabubuhay po tayo sa pagkakasala, paano natin masisiguro na makasama tayo sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan kung patuloy tayong nabubuhay sa pagkakasala? Kaya siya sabi ng Biblia na itinuring tayo matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya o pakiisa natin kay Kristo, na namumuhay tayo sa katuwiran niya, na hindi tayo gumagawa o sumusuway sa mga bagay na ipinagalob sa atin ng Panginoon, yung pagkakasala natin na siyang naghihiwalay sa atin. Kaya yung verse na binasa natin, ito yung isang patunay na hindi na po tayo dapat nabubuhay sa pagkakasala, dahil ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi na para tubusin tayo muli sa panibagong pagkakasala natin. Dahil nung siya'y namatay, tinubos na po tayo sa ating pagkakasala. At kung tayo ay nanampalataya, tumanggap sa Panginoon, tayo ay nagsisi, nagbalik loob sa Kanya, nagkaroon po tayo ng pagkakataon ng kapatawaran at ipinagkaloob po sa atin ng buhay na walang hanggan sa pananampalataya natin, dahil nagsisi tayo at nanumbalik sa Panginoong Hesus. Yun po. Ito ang mensahe sa atin ng Panginoon na nagpapaalala lagi na tayo'y maging handa sa bawat araw at magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan, dahil nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi naman po lingid sa kaalaman natin o kaisipan ang mga nangyayari sa ating kapaligiran.
na pasama na ng pasama yung mga tao dahil sa pag-ibig sa salapi. At yung paparating na dilubyo na dulot ng sakuna, tulad ng mga lindol, bagyo, pagputok ng mga bulkan, pagbabago ng ating klima o yung climate change, mga kaguluhan, at ang nakaambang digmaan ng bawat bansa. Ang lahat ng mga ito ay sinyalis, pahiwatig o pangitain na tayo ay nasa huling araw na nalalapit na ang ating harapin ang 7 taon ng kapigatian ng mundo. Kaya tayo po ay laging manalig at manalangin sa Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pananampalataya at makamit natin ang buhay na walang hanggan magpakailanman. Yun po, tapos na po tayo. Guys ko lang pong ibahagi sa inyo ito, hindi para takutin kayo upang tayo po ay magkaroon ng kagalakan sa pakikisa natin sa Panginoon sa pamagitan po ng ating pananampalataya na may pagsisisi. Dahil yung ilan man sa atin na sinasabi na nanampalataya sila pero verbal faith po yung iba. Yung sinasabi lang nila yung pananampalataya pero walang pagpapasakop sa banal na espiritu o sa kalooban ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na manumbalik sa Kanya para magkaroon tayo ng pagkakataon na maligtas sa muli niyang pagbabalik. Dahil ang usapin po ng pagbabalik ng Panginoon bilang isang mananampalataya, nagpapaalala ang Panginoon na ang pagbabalik niya hindi basta yung buhay na inaasahan natin. Dahil parurusahan niya yung mga taong nagkakasala ng sobrang kasamaan nila. Kaya tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, magbasa tayo ng Biblia, at lagi tayong manalangin na may pagpapakumbaba sa Panginoon na bigyan tayo ng pagkakataon na manumbalik at magkaroon ng kaligtasan. Ipagkaloob sa atin yung banal na espiritu na siyang naggagabay sa atin sa matuwid na pamumuhay. Yun lang po. Salamat po sa pakikinig at sumubaybay sa video ko. Yung video na binabahagi ko po, meron po itong connection sa bawat isa, yung mga konektado sa bawat isa yung video ko patungkol sa pananampalataya, sa kaligtasan o sa ating pagsisisi sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yun lang po. Salamat po sa lahat. God bless po sa inyo. Sana po nalaman nyo yung katotohanan sa ating buhay dito sa mundo na tayo po ay mayroong bahagi o may dahilan kung bakit po tayo nabubuhay sa mundo. Para po magpuri sa Panginoon dahil tayo kanyang nilikha. Sa pagbabalik niya ay tayo po ay kanyang ililigtas sa buhay natin na magkaroon tayo ng kagalakan na sa pagsamba sa kanya pagdating ng araw. Silang po, salamat po muli sa lahat. God bless po. Mag-ingat po kayo at mamuhay po tayo ng matuwid sa pakikisa natin sa Panginoong Hesus. Salamat po.